ng Liga. RSG to be considered as the dark horses and Omega still ang kamandag ng Liga. We have Matt versus Irad, a classic versus Akai. And nakikita nga natin ngayon, no, Irad, isa rin talaga sa mga tinitingnan na player kasi nakita natin yung flexibility ng batang ito, no. Kaya niya maglaro ng maganda. Pagkahawak niya ay mga tanky heroes and even assassin. Kaya nga siya tinawag na Mr. Mechanics or the Mechanics ng ilan, no. Pero RSG Philippines and Smart Omega, nakita mo rin yung aggressiveness ni Chaklo dito sa panggulo niya. Uy! Uy, naagaw! Naagaw! Ito na ang Likot Gaming! Naku, naagaw nga talaga. Naku po. Pero I think ang nakikita dito ng Smart Omega ngayon, may delay na magaganap para dito kay Irad. Kakasabi lang natin, Likod Gaming talaga eh. Pinakita na kagad. Yun nga lang, okay. Yeah, ano pa rin naman. Pero ang nakakatakot dito, may ganong may ganong laruan yung Omega na lalason talaga sila ng early game Aqua. Hop. Okay, medyo hihinga lang muna, saglit. Pero kapansin-pansin para sa ating FWD Life Insurance Emblem Builds, ito na naman yung mga sapatos. Ito na yung boots with the fur. Si Kelra! Mabilisan na naman yan, guys. Si Kelra, naka-double boots din. Meron siya agility, merong wilderness blessing. Ang daming movement speed dito ng Smart Omega. It's helpful pagdating sa mid-game kasi nakakatulong sa pag-double wave ng gold laner natin para mas secure mo yung maraming minions dahil umaabot kagad siya sa mid lane tsaka sa isang side lane. Medyo makikita natin ang pinakaunang turtle na laban. Oh, nilabas ang Echo. Kaala mo naman talaga, pero haharap si Kuya Light at magiging matapang si Nariota. Boy Flicker, andun din yung pagdamba ni Yota. Secure yung first blood habang pwede gamit ng Irad. Secures that first turn ng ating game at iiska po na ang RSG at Smart Omega. At doon natin malalaman na baliwala kay Irad yung mga ganong situation. Yeah. At yung combo, sobrang deadly ng combo. Midnight, paki-explain naman to. How deadly is the setup combo with the Star Shatter? Ito yung sinasabi natin kanina, maraming pang-control yung Smart Omega, no? Nandyan yung onward tsaka yung shatter ni Edith, and also may follow-up pa yan. Kahit nga yung Brody, may sariling stun. So ang daming ways for Smart Omega to lock down targets. Kahit yung energy eruption, pwede rin gamitin ni Matt para makapag-setup para kay Etomax. Unfortunately, hindi nila nakuha yung turtle kanina kasi yung heavy spin, it brought the Brethren outside the retry range para makuha niya yung turtle. Kaya naman, ito yung mga binabanggit natin yung mga mechanic na pinapakita ni Irad for ours. Dito mo malalaman din, makikita mo yung puso ng RSG. Mga ganitong type ng lineup na pwede sila mag-in and out. Lilian, di mo kagad makikill. Merong Black Shoes. Meron ka pang kasamang Matilda. So, kung makuha man kayo ng combo, kailangan deads agad. Kung hindi, ay pwedeng makawala talaga yung RSG. Ang dulas niya, no? Tinan mo yung mga folks pa nga na inilalabagan dito si Aqua, Black Shoes, para lamang makatakas. Pero isa sa mga napansin ko dito, napilitan si Eman at si Aqua na gumamit ng Purify para lang makaiwas dun sa threat na crowd control na meron ng Smart Omega. Nakakapag-farm pa ngayon ang gold laners ng laban na to. Medyo chumilax muna ang laban. 26 seconds para sa next turtle natin. What's happening right now, Midnight? Kinokontrol ng Smart Omega yung nakuha nilang early lead. Ang mahalaga kasi dito sa lineup nila is makapunta sila doon sa mid-game timing ng Brody. And yung RSG, even though you would say na meron naman silang capability to fight, you also need to consider again yung mga frontline setups sa Smart Omega. Hindi nagmamatter sa Smart Omega if gusto lumaban ng RSG kasi sila yung initiator ng fights. As long as may makita silang heroes sa tapat ng objective nila, willing silang tanggalin yung atensyon sa mga objective like yung turtle para kumuha muna ng mga pick-offs. Okay, 4 na members mula sa RSG. Magkukumpulan na sila dun sa turtle. Pero magandang pag-reset ang gagawin ni Chakto kasi hindi pa nga sila ready. Pupuntahan muna dito ni Matzela yung kanyang purple buff. At nag-aabang pa rin. Nats, Aqua, and Light. Lumilikod-likod lamang pero nandito na yung kanyang magdamba or shatter. Hindi tumama. Ngayon mababa primal rat at tinamaan din. Kapapabara nila dito yung mga Angry Glooms.
And this time ay makakasurvive pa rin si Ryota with 30% sa kanyang health. Habang yung turtle dito, heavy spin na nagamit na Irad. Masisecure ng RSG yung second turtle na ating game. Dito mo malalaman yung strength on lineup ng RSG. Pag hindi ka talaga nakakuha ng combo, ay pwede ka nilang mapunish. Plus, Midnight, hindi pa nila nagamit yung mga Purify. Yup, hindi pa na-force out. Kaya naman mahirapan na rin talaga yung Smart Omega. And dito natin makikita yung methodical approach ng RSG sa mga turtle and objective fights. Shaq 2, falling low. Oy, ang sakit ng mga posts dito. Now, torn apart memory actually nagamit na ni Kerra. Yes. May tendency mabasag itong bottom lane turret. 4 members mula sa RSG. Wow. Pumapronta na dito si Aqua. Grabe! At napakatabang. Sabi ni Aqua, ganun promonta pag mage. Aqua using the black shoes, zoning the barangay. Isang matinding seminar mula kay Aqua. O Dalilya. RSG again, pinoprotektahan nila yung kanilang mga objectives. Yung Torre na yon ay super nagmamatter for RSG kasi this time around, sila yung nagko-control nung pressure and yung swing ng map. Smart Yes. Omega, they need to be able to find a pressure point na pwede nilang pindutin Oo. at pressure sa RSG. Kasi if hindi makakapag-farm, hindi rin makaka-double wave si Kelra, which is in comparison, yung Irritel naman ay technically nga, pwede na nga triple wave to eh. Yeah, ang daming naging dilemma ngayon ng Omega because of that tower push. The good thing para sa side ng RSG, alam nilang kailangan. Now, nagkaroon na sila ng switch, no? Midnight, lipat na yung Irritel doon. Yeah. Farm na napakabilis talaga, madulas. Yun talaga ang perfect word para i-describe yung lineup ng RSG. Yep. Oh, And they're tama. playing it methodically, not forcing any team fights. Ang pinipersa nila dito, mga ultimates Oroy. na Omega. Sumasakit na rin yung normal hits dito ni Kerra. Oo. Again, that Blades of Heptasis na nakakadagdag talaga sa kanya para sa tapang. Pero speaking of tapang, andyan si Matzilla. Okay. Pumupronta lamang. Nats doon sa Nats. may bandalikod. Taunt is there. Ngayon lalayo muna si Matt. Napadash na nga siya dito habang si Ryota ay nandun din. Earthshatter Ang tulas! And this time, mapapauli din si Matt. Heavy spin na nagamit na nga rin niya. Grabe! Pero pintain na sila dito sa follow-up. Light dito, nagamit na rin yung kanyang ultimate. Ngayon, aatras muna sila at Smart Omega ngayon na magiging agresibo. Walang heavy spin. Medyo weird din. Ay naging awkward yung laban for RSG. Nag-extinct sila ng konting spells. Okay. Oy. Nag-ultimate yung Benedetta doon. Kelra, makakawala. Flicker muna para sa kanya. And Kelra went a kill. Nakaisa na dito. Itong si Kelra, Jikam pa. Awkward movements coming out. Chakno susubok Chakno. pa. Awkward movements coming out from the Raiders. Pero mukhang hindi pa tapos ang laban. Suplex coming in. Makakadash lang dito si Nats. Okay, pero na late lang yung Star Shatter ni Ito Max Omega. Getting the 2 kills. Sinasabayan nila yung in-out movements ng RSG. Pero kailangan siguro pag ganito yung lineup mo, Midnight, hindi ka pwedeng mamali ng bait, no? Yeah, saka, Pero mamaya na kasi si Irad. Oo. Dito ay naiibig sa apat na members mula sa Smart Omega. Habang actually lima pa nga yan Talagang pinuruhan nila dito Matt! babagsak habang si Etrox nakakuha na isa. Matt dito ay nanganganib din. Aqua! Nagamit na yung Black Shoes pero nandun yung pagsundo sa kaligtasan mula God! kay Light. Grabe! Habang si Nat susubok pa dito, unti-unting bumababa yung lead na ginawa ng RSG. Unti-unting maganda yung nagiging reaction ng barangay na napapanish nila yung mga pagpasok ng Raiders. Nakakaunti sila dito ng kills. Nakita mo rin yung confidence ni Matt kanina. Very low HP na siya and tinabayan niya lang. Ito yung matibay na puso talaga niya. Yup. Nag-dash in pa. And energy eruption pa niya yung nasa backline kasi meron siyang access sa Appraiser's Wrath. Nabuhay pa siya doon and enforce at RSG to disengage. And medyo nagiging awkward na yung laro for RSG kasi very uncharacteristic yung nangyari sa kanila for the past 2 minutes na naglalaro sila outside of the objective. Kanina nakita natin na trinay nilang puwersa yung kill kay Matt. Oo. Nakasalubong nila si Ryota. And yun yung mga skirmishes kasi na gusto ng Omega. Kasi hindi nila kailangan isipin yung Turtle, yung Lord, yung Torre. Ang kailangan lang din nila isipin, guys, paano natin papatay ito nasa harap natin? Parang gano'n Every time na lilipad dito si Light, kailangan may mapunish. Yun yung plano ng Omega. At yun yung kailangan iwasan ng RSG. Ako, nanggugulo na nga rin. Okay. Ito yung Warchers. Tuloy-tuloy ang kanilang crowd control heavy spin. Ay magpo-force na nga kagad gamitin dito dahil hindi pa sapat. Yung damage, yung torn apart memory. Actually, marami silang binuhos doon, Dami si Tomax, likod-likod lang talaga. Star Shatter, kita mo naman. Sobra ka naman ito, Max. Grabe ka naman. May pa-segue din Oh, pala yan na gagawin dito si Emal. Hindi nila napansin. May ano pala yun, may diversion play pala sa plano. Dito ang RSG. Oo, gano'n na lang.
Actually, yun yung lamang ng lineup ng RSG, no? Very capable sila of splitting. Kasi yung Omega, wala naman silang hawak na cloud. Kailangan nilang mag-peel for the Brody. Pero ang worry naman ng RSG ngayon is tumataas na yung damage output Okay. ng Smart Omega. Aside from the Brody, yung mga long-range snipes din mula kay Etomax na nagiging factor na meron ng arcane boots. Okay. Si Etomax, additional penetration para sa Novaria. Conceal coming in. Babanatan ngayon si Aqua. Aqua! Ibita na si Aqua dito, mapipilitan siya mag-Black Shoes, pero nandun yung pagsundo. Mula dito kay Okay. Light. Okay. Wala ng Black Shoes dito, medyo delix ata, pero circling Eagle para dito kay Light. Tatamaan si Ryota, same with Bat. Oh! Ngayon mapupurhuan ata dito itong si Light, pero mapapapligan din siya palayo. Hoy! Habang si Eman, napipre hit lang. Doon sa likod siya, kung mapapapligan din Heavy Spell. Naipit na dito si Matt. At ang jungler ng Sport Omega, babag sa for the next 28 seconds. At dito rin yung responde mula sa Sport Omega. Iran, mababa na rin yung buhay Ay, niya dito. grabe! Susunduin nga ba siya, pero hindi. Aabot kasi si Rad ang makakapatay. Ngayon, si Eman naman na makakuha dito ng Lord. Nakakabol dito ang RSG. 2K Goldie. Tatama ang Son and Eman dito. Gara! Mapapabrigan siya ng Lord of Lord. Memory. Pero nandun pa si Nats para tapusin ang lahat. 3-man down. Para sa RSG, 4 naman. Para sa Barangay. 2K gold lead para sa side ng RSG. Sobrang daming nangyari sa skirmish na yon, pero isang player ang nanahig, and that is Nats Entertainment. Grabe yung mga outplay ang nangyari doon. Nakita natin yung paggamit ng RSG dito sa Matilda, yung in and out factor, and of course yung mga shields na nakukuha nila with the flash of the Oasis, and also add to that yung pag-outplay din ni Kelra. Sinusubukan niya i-dodge yung palabas ng second skill nung Iritel, and pag-flicker out niya, meron pang kasunod na Torn Apart Memory, so medyo insured yung pagkuha nila ng Iritel kill dito for the side of Smart Omega, pero unfortunately, nandun pa rin yung Benedetta, and ito yung advantage naman ng RSG with the Benedetta. Habang tumatagal yung team fight, hindi nang gumana sa kanila kahit mataas yung damage output ng Smart Omega, kasi tuloy-tuloy din yung damage output nila. Oo, meron din siyang scaling. Diba? Dedepensa na lang muna ang Omega, pero mukhang manlilikod si Nats. Sobrang dangerous nito. Agree ako kay Midnight kasi kumbaga hindi lang sa harap pwedeng pumunta ang RSG. Ito rin yung sinasabi natin kanina na kapag pumili ka ng mga ganitong type ng hero sa side ng Omega, pwedeng may manlikod. At yun nga, sobrang perfect. Nats on this Benedetta, 2-0 and 1. Hindi pa namamatay. Currently online ang kanyang Petrify, and this is going to be a crucial skill para kay Nats. Ayun ako, huli siya! Dadabahin dito, Ariota. Dash lang. Pero ang dami kasing dash nito eh. Mabilis lang siyang makakatakas. Astral Echo ay ginamit na rin ni Etomax. Pero, nakita nila yung mga members dito ng RSG. Pero okay lang sa RSG. Yeah. Ready talaga kami makipagharapan dito. Oo, wala silang pake kahit likod gaming lang. Si Etomax, kumbaga likod gaming ka Etomax, lilikuran ka naman ngayon ni Ayan, Nats. Natsu. Oo. Medyo masakit din yan, may impurage kasi yan. Ayan na. Goodbye! Napaulti na dito habang lalayo na muna ang Smart Omega. Walang minions. Pero ang sakit na ng mga glooms. Hindi mo napapansin sa una, pero habang tumatagal, bumababad kayo doon, sumasabog at sumasakit. Kumakapit na yung putok, nagkakapeklat ka na eh doon sa mga putok ng glooms ni Aqua. Ay, aray ko, may Divine Glaive pa. Ayun na, ayun o. Parang Ayun. nangangagat eh, no? Sakit. Ang difference kasi dito, yung Smart Omega, wala silang sustain tulad ng hawak na Matilda ng RSG na nagbibigay ng, again, additional layer of HP and shields Yes. for their side. So talagang wala kang choice kundi saluhin yung mga grooms. Kaya naman for Smart Omega, kailangan sila talaga yung mag-dictate nung start ng fight. Kasi kapag hindi, talagang lugi ka doon sa drawn-out fights laban sa RSG. Pero ang nag-start ng fight ay RSG ah. Eagle, tatama din heavy spin. Flicker na gamit din kailan pero may ibit siya. Kaya lang wala yung follow-up mula sa RSG. Mamamatay dito sila. Ngayon hindi pa sila tapos. At doon din yung knock-up. Babagsak dito itong si Kelra. Etomax, palikod-likod lang. Nakikita may lalayo din pero andun si Matt para tapusin 2-man down for the side of RSG. Binigay lahat ng RSG yung situation na yon para patumbahin si Kelra, the Filipino Savage, and it took 2 heroes. Nagulat ako na nawala din pala si Nat sa situation. Yeah. Dalawa yung talagang nag-commit doon sa frontline para makuha yung access dito kay Brody. And Smart Omega, wala na sila masyado pan-save. And si Eman, and ang difference kasi, si Eman pwedeng tumayo sa may backline. Kasi ang daming willing promote para sa kanya. Nandiyan yung Akai, nandiyan yung Matilda, kahit yung Lilia front for RSG. Samantalang Omega naman, di sila pwedeng mag-iwahiwalay basta-basta. Kasi, again, maaabot yung Brody sa likuran. Papunta pa lang si Kelra sa laban na to. Papunta pa lang si Nats. Lumipad si Light. Circling Eagle. Ngayon gagamitin pero nandun yung wall charge habang yung knock-up mula dito kay Ryota.
Atoy or Emay, even na babagsak, nagamit ng Riem Spin. Magkakataon sana sa Smart Omega, pero lalayo muna sila. Alam nila medyo delic sila in terms of numbers game na ang pag-uusapan. Matt, andun yung nakakapulakay sa Lord. Habang itong si Nas nasa likuran lang, Matt, titibayan lang, pero hindi. Iwan na makakuha na si Matt ay babagsak sa mga kamay ng Raiders. Takbuhan muna dito ang barangay, pero hindi susuko ang RSG. Kuha pa tayo ng isa men. Sino ang uunahin natin? Jack ba? Hindi. Unahin na natin dito si Kela, pero matibay talaga. The Filipino Savage, pero babagsak sa kamay dito ni Aqua. Itong RSG ang magwawagi sa team fight na yun. Again, RSG, every single time sila yung nagsisimula nung laban, if they engage on their own terms, mahihirapan yung Smart Omega mag-re-engage. Even if you say na nandiyan naman yung catch mula kay Chaknu, wala kay Ryota. Problem is, yung mga frontliners sila ay kayang-kaya din patayin ng RSG. Enough yung damage output and yung coverage na ginagawa ni Aqua, hindi niya rin pinapatawid yung heroes ng Smart Omega. And you also comment, si Irat kanina, yung pag-control niya kay Fredrin, talagang hindi niya binibig niya talaga yung Lord. Ginagamit niya yung Lord as something na pang force out dito kay Fredrin. Napilitan si Matt na pumasok sa Lord Pit, and after nun, nag-focus fire yung RSG para mapatay muna yung Fredrin before actually taking out the Lord. Ang napapansin ko dito sa side ng RSG, kailangan lang nila ng disiplina eh. Kailangan lang huwag masyadong magpa-bait to the point na mapapunish. It's about baiting the skills, the crucial skills na meron yung Omega. Like for example, yung Earth Shatter, yung Star Shatter. Oh, Chaknu. Okay, yung mga ganyan. Nagkagigil kagad ang Chaknu dito ay babagsak sa kamay ni Eman ngayon. 4v5 ang magiging sitwasyon. Bagsak din ang Torres sa may bandang itaas. Isusunod na nila itong gitna. Same with the bottom lane turret para sa OMG. At ngayon ang RSG, nagpaplano pa silang kumuha ng isa. Kulang dito ng setup ang kupunan ng Smart Omega. Dito na yung kanilang minions. RSG Philippines, they want to end this right here, right now. Uy, Eman, lalayo siya kang iigat naman yung dalawa. Habang si Nats naman sa may bandang likod, Eman, free hitting. Power lock. At si Eman dito at si Kera ay papagsak in game 1. Ay mapupunta sa kamay ng mga Raiders. This winning moment